nagkaroon ng surveillance doon sa mga suspected terrorists. Ang problema daw po kasi sa Human Security Act of 2007, magpapaalam ka pa doon sa suspected terrorist na i-surveillance mo. Kaya tali ang kamay ng batas. Actually, hindi ka magpaalam sa mga suspects o sa mga alleged terrorist organization. Hindi ka magpaalam doon. Magpaalam ka sa Court of Appeals. Humingi ka ng written consent sa Court of Appeals, and yung Court of Appeals may titingnan nila kung kailangan pa ba ng pakinggan o i-wiretap mo yung isang bagay. So, kailangan ng ex parte application sa Court of Appeals. So, for example, sa Mindanao, so pupunta ka, mag-file ka ng application sa Court of Appeals Mindanao in Cagayan de Oro. But kailangan naka-indicate talaga doon sa written order ng Court of Appeals, dapat hindi kasama ang mga communication ng kanilang mga abogado, because communication with a lawyer, utmost trust and confidence. Yes. Communication with a lawyer, communication with your doctor. Kasi pag bawal ang mga chismosong abogado as a general rule, kung ano yung pinag-usapan ng kliyente, hindi dapat i-chismis. Same also with doctor. Kung pupunta ka sa doktor, itong sakit ko, hindi pwede ang doktor mag-chismis na or mga marites na mga doktor na i-chismis yung sakit ng pasyente nila. Yeah. Same also with this. Yun ang mga exception. Hindi pwede isama yung sa doktor, sa journalist, sa abogado. But about the operation of the terrorist organization, pwede yan i-wiretap. But kailangan ng authority ng Court of Appeals, hindi pwedeng automatic. Yung sa Kuya Mark, Human Security Act of 2007. Oh, yan. Diba? Tapos na-repeal siya, naging Anti-Terror Act of 2020. Oh, yan. Oh, yun yung proseso. Before, magpaalam ka pa sa kanila. Magpaalam ka pa. Ngayon, binago na. Ex parte na lang. Isa ex parte, pwede mag-file ka lang ng application sa Court of Appeals. Ang NBI or ang military mag-apply ng application. Then the Court of Appeals will pwede silang mag-approve, depende kung may basihan. Saan ka nakakita nun? Isa-surveillance mo, pagpapaalam mo pa. Diba? Yun sa Human Security Act of 2007. 60-day surveillance daw, Kuya Mark, on suspected terrorist with an allowable 30-day extension. Sabi ng batas, video conferencing for the accused and witness will also be allowed under the measure. Oh yes, pwede. Pwede yan, basta may mga exception lang. Basta huwag lang isama yung mga communication nila sa kanilang mga abogado. May tanong si Rose dyan, sapat ba po ba, Kuya Mark, yung detailed testimonies ng former cadres sa CPP, NPA ito, Kuya Mark, para hulihin ng mga otoridad yung mga government official na tinuturong NPA members? Hindi naman the mere fact na testimony, yun na yun. So, testimony can be a basis, but hindi enough yan na isang testimony or dalawang testimony. Kailangan may ibang ebidensya pa na to prove na terrorist yung isang organization. But I believe yung sa NPA, hindi lang naman yan NPA sila na naniwala sa communism. I think dineclared na yata sila na, I don't know, correct me MJ if I'm wrong, kung na-declared na ba sila by the Court of Appeals na isang terrorist organization. So, I have to clarify it first. Oh. Pero Kuya Mark, is it possible na magkaroon ng involvement or karapatan ng Anti-Money Laundering Council sa mga kaso ng terorista? Yes, kasi paano sila kumita? Bakit may bomba sila? Bakit sila nakabili ng mga baril? So, kailangan talaga i-check sa Anti-Money Laundering Council. But hindi automatic yan. Kailangan mo na i-designate yung isang organization as terrorist organization or i-declare as terrorist organization. Pag dineclare na siya as isang terrorist organization, dineclare na. Pag na-declared na, ang Anti-Money Laundering Council can investigate, can inquire, can examine the bank accounts of the terrorist organization or yung mga tao na dineclared na terrorist. After that, they can, in their own power, in their own initiative, or upon the request of the Anti-Terrorism Council, pwede silang i-freeze nila ang account ng mga terrorista, but only for 20 days. Kung gusto nila i-extend, humingi muna sila ng authority from the Court of Appeals. So parang niya, Kuya Mark, ma-override yung bank secrecy law. Yes, ma-override kasi may tinatawag tayong bank secrecy law. So, of course, may mga absolute requirements sa bank secrecy law, yung mga foreign currency, hindi pwedeng basta-bastang buksan yan. But with respect sa Philippine peso currency, may mga mas mabilis mabuksan yan, lalo na pag in-inquire ng Anti-Money Laundering Council, but pwede lang i-freeze yan, but may certain period lang ang power ng Anti-Money Laundering Council, 20 days lang pwede nilang i-freeze. When you say i-freeze, hindi kukunin. When you say freeze, hindi pwedeng pasukan,
hindi rin pwedeng ilabas. Diyan lang yan. Yun ay ibig sabihin ng freeze. So, pagkatapos yan, kung gusto nilang i-freeze for more than 20 days, kailangan talaga ng authority from the Court of Appeals. May designation, Kuya Mark, ang ATC sa CPP, NPA, NDF as terrorist organizations under ATC Resolution numbers 1221. Ito po yung December 9, 2020 and June 23, 2021 respectively. At may bigat din po ba, Kuya Mark, pag na-declare itong grupo na to ng ibang mga countries and jurisdictions? For example, USA, designate ang CPP-NP as foreign terrorist organization. European Union, meron din ganon. Australia, UK, and New Zealand. So, mabigat yan. So, nirecognize yan ng Anti-Terrorism Council, yung mga declaration ng mga sa foreign jurisdiction. But designation lang, I don't know kung may declaration na sa Court of Appeals. So, we have to clarify it. Basta, iba yung declaration sa Court of Appeals, iba yung designation sa Anti-Terrorism Council. Kasi yung designation, designate ka lang. So, that is an administrative act. Designation. Ang declaration, that is a judicial act. Ang judicial act, ang mag-issue niyan is the Court of Appeals, but kailangan ng application ng Department of Justice with the authority from the Anti-Terrorism Council and recommendation of the NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Kuya Mark, ano po ba ang Anti-Terrorism Council? Ang Anti-Terrorism Council, isang grupo yan ng mga interagency, mga head of the interagency na sila yung will be the one to implement the anti-terrorism law. So, sino yung mga grupo na yan? Ang member dyan is the executive secretary. Ang vice chairman yata dito is the national security advisor. Yung secretary, lahat ng members to ng mga kabinete, secretary of the foreign affairs, secretary ng Department of Defense, secretary of Department of Interior and Local Government, secretary of the Foreign Affairs, secretary of the Department of Justice, secretary ng DICT, Department of Information Communication Technology, and lastly, yung head ng Anti-Money Laundering Council, sila yung bumuo ng head po ng Anti-Money Laundering Council, sila yung bumuo ng Anti-Terrorism Council. Malalim, Kuya Mark. Maba, no? That's why in law, MJ, ilala, kailangan maganda yung memory mo kasi how to explain. So, Yes. memory talaga, di ba? Na-check mo? But not only memory, you need also to know how to apply the law. Yes, pero may extraterritorial application po ba ang anti-terrorism law? O say, extraterritorial. What do you mean by extraterritorial? Kasi in law kasi, as a general rule, laws are territorial in nature. What do you mean by territorial in nature? Kailangan ginagawa mo ang isang krimen dito sa Pilipinas in order that the Philippines has jurisdiction of the crime. Like for example, kasal ka sa Pilipinas. Pumunta ka sa ibang bansa, sa US, nagpakasal ka doon. Pangalawa, ibang babae, pinakasalan mo. Can you be liable of bigamy? Hindi. Why? You can be liable of bigamy because the crime was not committed in the Philippines. It was committed in US. It means hindi ka pwede mademanda ng bigamy because ang criminal laws are territorial in nature as a general rule. But may exception sa law on territoriality. Ano yung exception? Ito yung tinatawag na law on terrorism. May exception. So kahit na nangyari ang terrorist activities sa ibang bansa, ang Pilipinas may jurisdiction. When? Number one, pag ang gumagawa ng act of terrorism is a Filipino. Isang mga Pilipino kahit nasa ibang bansa, pwedeng i-prosecute dito sa Pilipinas. Provided that yung Pilipino kahit ginagawa niya ang terrorist activity sa ibang bansa, pag pumasok siya sa Pilipinas, pwede na siyang hulihin. Dito siya idemanda sa Pilipinas. And second, yung country kung saan niya ginagawa ang terrorist activity niya, kailangan walang extradition treaty with the Philippines. Or kahit may extradition treaty, denied yung request for extradition sa ibang bansa. So dito sa Pilipinas, pwedeng dito siya i-prosecute kasi Pilipino siya kahit ginagawa niya ang krimen of terrorism sa ibang bansa. Second, any person na physically outside of the Philippines but gumagawa ng act of terrorism dito sa Pilipinas. Like for example, may mga bomba
ang gumagawa siya ng computer, but pag gawa ng computer, nasa ibang bansa siya, pero ang bomba dito sa Pilipinas, pwedeng i-prosecute sa Pilipinas yan. Second, gumagawa ka ng act of terrorism, hindi sa Pilipinas, but sa barko o sa airplane na registered sa Pilipinas, pwede siya mademanda sa Pilipinas, kahit wala siya sa Pilipinas. Or, binobomba niya ang embassy ng Philippines doon sa ibang bansa, kahit wala siya sa Pilipinas. Or, for example, mga Pilipino, mga OFW, doon sa ibang bansa, ang ginagawa niya, binomba niya doon sa Japan, doon sa Hong Kong, pwede siyang mademanda sa Pilipinas. Kahit na doon nangyari sa ibang bansa yan, basta ang mga biktima, mga Pilipino. Or gumagawa siya ng act of terrorism against the government of the Republic of the Philippines, yun ang mga exception. Kahit na ginagawa niya ang act of terrorism sa ibang bansa, ang Pilipinas may jurisdiction na mag-prosecute sa kaniyang kaso. Si Samuel, Kuya Mark, may tanong. Kuya Mark, ano po ba ang parusa ng isang government official that is proven guilty of being involved, English in acts of terrorism or supporting those declared as terrorist organizations? Depende kung ano yung participation niya. Kung siya mismo ang terorista, lifetime imprisonment without parole. Kung siya yung nag-incite lang na to commit terrorism or nag-propose lang to commit terrorism, 12 years imprisonment. That is the criminal aspect. But the administrative aspect, yun ang tinatawag na grave misconduct, disloyalty to the Filipino people and to the government of the Republic of the Philippines. So, ang epekto nun, aside na makulong siya for 12 years o makulong siya ng lifetime imprisonment, pwede siyang matanggal sa government, ma-cancel ang kanilang civil service eligibility, ma-forfeit ang kanilang retirement benefits, and pang-apat yung tinatawag na perpetual disqualification to hold any office in the government, either elected or appointed, disqualified na siya na makaupo sa ating gobyerno. Kuya Mark, batay sa mga sa batas, sa Anti-Terror Act, may mga nagsasabi na ito po ay pagsikil sa kalayaan, sa freedom of speech. Iba Batay yung- sa batas, ano bang tingin mo doon? May, yung iba kasi ang freedom of speech. Ang freedom of speech, sabi ko nga, hindi naman absolute yan. The right to express your art, your expression, your feeling, hindi absolute yan. May mga exception. First exception, law on libel. Exception yan. Another exception is Article 201, yung mga bastos na pinaglalabas mo sa TV, sa isang show, pwede kayo mademanda kahit may right to express ka. Another is itong mga law on terrorism. Exception din yan. Walang problema mag-express ka grievances against the government. But not to the effect na nag-incite ka sa mga tao, nagsulsul ka sa mga tao na gumagawa ng act of terrorism. Iba yung terrorist activity, iba naman yung right mo to express your grievances against the government. That is part of your freedom of press, part naman yan of your freedom of expression. But not to the extent na may right ka na sulsulan ang mga tao na gumagawa ng dahas, gumagawa ng panggugulo or act of terrorism. Si DC7 may tanong, Attorney Mark, matatawag po ba na anti-terrorism kung pinagbabantaan ka ng taong may galit sa'yo na ipopost niya sa social media or binablackmail ka? Siguro matatawag ba na terrorism act? Kasi tanong niya anti-terrorism eh. Ang pagbabanta, maging tinatawag yan, threat to terrorism, hindi pagbabanta sa isang tao, hindi pagbabanta sa 2 o 5 tao, hindi yun ang sinasabi ng terrorism. Sabi, ang pagbabanta, kailangan may epekto sa tao, sa general public. It intimidates the public as a general or it creates an atmosphere of fear para maging threat to terrorism. For example, nagbabanta ka kahit Facebook. Nagbabanta ka na bombahin mo ang isang mall para gusto mo na mamamatay lahat ng mga customer dyan. For example, ganun. Yun ang tinatawag na threat to terrorism. Pero pag binantaan mo lang yung ex-girlfriend mo, binantaan mo yung ex-boyfriend mo kasi sinaktan yung damdamin mo, hindi yun terrorism. Kung lang yun, value ka lang sa pag-ibig. Dinamay pa yung terrorism sa pag-ibig. Ganun yan. May tanong din si Jo Marie Delgado. Good morning, Attorney. Can you tell us about proscription? Lagi ko kasing naririnig na we're just waiting for the Supreme Court's decision regarding the proscription sa mga alleged terrorist groups or individuals. Ano po ba ito under ATL? What's ATL? Anti-terrorism Anti-terror law. Ang prescription, ibig sabihin, declaration ng court.
declaration ng court na isang tao o yung isang organization is a terrorist organization. But bago i-declare ng Court of Appeals yung may authority niyan, bago i-declare ng Court of Appeals, kailangan na may application ang Department of Justice. Department of Justice ang mag-apply, but with the authority ng Anti-Terrorism Council and recommendation of NICA. So, ibig sabihin, it is a judicial act na to declare a certain organization as a terrorist. Iba yun sa designate, because designate is only an administrative act declared yan ng Anti-Terrorism Council. But the Anti-Terrorism Council will declare only if there is probable cause. So, no need of a hearing, basta may probable cause lang, may basihan lang, pwede na i-declare ng Anti-Terrorism Council. But with respect to prescription or declaration ng court, kailangan muna ng may notice, may hearing, may due process para ma-declare talaga siya na isang terrorist organization. Alright, malalim ang batas ito, Kuya Mark, ano? Dahil pagpoprotekta sa ating kalayaan sa tama Pilipinas, yan. di ba? Yes. Kasi naging uso kasi yung pamubomba, naging uso yung mga terorista. So, ito yung batas about terrorism. Alright, at syempre, Kuya Mark, marami pang mga nagtatanong, nakapila dito. Ano bang paalala mo, Kuya Mark, sa ating mga kababayan regarding po dito sa mga uninformed na yung pagsuporta pala sa mga terrorist organizations ay masama? Yung pag-support is already a crime. Material support, hindi moral support, ha? Material support. Iba yung may sympathy ka sa mga terrorista ka na. Hindi ganun. Kailangan may nagbibigay ka ng material support. Nagbibigay ka ng bigas, nagbibigay ka ng financial support, nagbibigay ka ng mga bala, mga baril, or doon mo pinatira sa bahay mo. Tapos yung lahat ng mga rebelde doon sa lupa mo, doon mo pinatira, pinakain mo pa, tapos magbobomba lang pala. Yun ang tinatawag na material support. Pag material support kasi, kung ano yung ginagawa ng mga terorista, yun din ang kasama ka na doon. Hindi ka accomplice, hindi ka accessory. Principal, liable ka. Kasama ka. Kung ano yung terrorist activity na ginagawa nila, principally, liable ka sa ginagawa nila. Kasi nagbibigay ka ng principal, material support